And I'm excited to see kung ano nga ba yung mga mapa na makikita natin. Kaya naman dalhin na natin kayo sa ating map Vito kung saan ang Motomac ay pumili ng subbase pero sa Pacific Macta, compound. Wow! Panibagong mapa na makikita nga natin mga tropa, pero ayaw na ata muna nila maglaro nga sa Eagle Eye 2.0 together with Mexico as well. Pero yun na nga, pumunta muna tayo sa subbase and compound. Well, pagdating nga dito sa subbase, Bessie, yes, hindi rin talaga sila pinalad na manalo nga dito. So that's why MG, ito ang pipiliin namin at alam namin ang kahinaan nyo. Exactly. At kita mo naman, Macta na ang nag-ban ng port dito kung tutusin. I do think na Motomac gamers as well is pretty strong when it comes to this map. But dito magkakaalaman kung aabot tayo ng game number 3, yung decider map natin na pretty much heavy default set na kind of play, which is Black Widow, na kilalang kilala no naman natin as a map. Pero yan na nga ang ating map picks and bans. At feeling ko, kung magbibigay ka ng winning condition dito, Bes, ano yun? Bessie, pag nanalo ang Motomac sa game 1, pupunta tayo sa game number 3, I have a feeling. True. Pero if ever gustong manalo ng Pacific Macta, they really need to win subbase. And kailangan nila ma-fix yung problem na nangyari sa kanila nung last game nila kanina. I do think so as well. I mean, ang dami nilang loose ends dun sa mapa nila kanina. I do feel like na sana this time around as well, para sa side ng Pacific Macta, si MBA prepared na rin to really step up pagdating dito sa magiging series nila, dahil syempre may konting performance lang mula sa kanya doon sa una nilang nilaro. But this time, maybe nakapag-warm up na rin siya kahit papano. Paano ka nila susolusyonan to? Paano nila pupuntahan to? Paano nila lalabanan to mga tropa? Kasi syempre hindi na tayo mag-aantay pa. Pupunta nga tayo sa subbase. At least kitang-kita natin kanina nung of course pag kunyari si Revenge just trying to hold up A, just trying to hold up every angle nga na pwede nga nilang pasukin. Talagang napipitas din talaga siya. Pero we're really hoping for the best dito nga sa Pacific Macta, na mahanap nila yung perfect footing nila in order for them to win this best of 3 series. Pero yun yung win condition ko, Bes, na if ever gusto nila na manalo dito na 2-0, they really need to win that game number 1. Pero pagdating naman ngayon sa game na to, talagang 3 games pag nanalo ang MG sa una. Insta-boost agad, papuntang vents ang mga players dito ng Motomac. Talagang meron na agad silang set plan and set pacing against Pacific Macta right here. They look pretty much comfortable pushing in to the fact na iniwan nila yung C4 dito sa spawn. Talagang take up space lang ang plano muna dito. Oo, talagang it's just a space na kailangan nila ma-cover. And kailangan nga nila ma-prevent na makuha nga sa kanila dito ng Motomac. But ngayon, Aldrin dire-diretso na mga tropa. Naghahanap nga siya na pwede ma-pick off dito. Pero si Vincent nasa harapan naman niya. Pero si Heck, what the heck? Will take down Justin agad. Zik, at least nakabawi siya dito kay X3D. Hindi pa naman tapos to, kasi nga yung mga players ngayon ng MG, just ko, gigil na din sila. Heck, low na HP, Zik as well. Pero Aldrin, umaamba na. Revenge also punishes one player here at mawawala na nga si Revenge for the meantime. Evie makakakuha niyan kahit papano and nasagot din ni Kram yung kill na yan towards Aldrin. It's a 2v3 scenario. Sobrang low HP pa ni ZYK dito at si Heck na piso peligro na lang din ay makakahanap pa ng kill. That's towards ZYK na super low. We have no idea kung paano kanila mabawi ito. Pero grabe naman si Emva! Bawing-bawi! Men, casualty lang yun! Tapos may nag-swing pa? Pati siya nagulat dun! Gusto nilang kuhanin yung trade. The thought was there. Pero yung clutch, finally, pumapor sa kamay ni MBA. Kanina pa niya nabibitawan yun. But this time, hindi na niya nahahayaan ng basta-basta lang. 1-to-1 trade na mula sa side ng Pacific Macta. Siyempre, space is created towards that A site. Ang kaso nga lang, Heck is holding on to the position. Ito na mga tol. 2 versus 3 already. Heck, kamuntikan pa. Pero Vincent bumabawi pa. Pero yun nga lang, Heck, low on HP. Emva,
MVA and Revenge only my remaining, pero tamang pistola lang daw sabi niya, makakayanan pa ba niya? Pero MVA makikita muna siya though, pero tamang nade lang din talaga. Pero oh no, good smoke na pinapakita nga nitong dalawang teams na to. Hindi nila nakita si Heck na dumaan na pala. Revenge, siya makakahanap ng final blow dito para ma-secure yung 2 points na meron ang Pacific Macta ngayon. And makikita mo naman, they look much more comfortable coming into the series compared sa kanina. Yung space creation nila dito, mas nakakakuha sila ng space nang hindi masyado napipitas ng Motomac gamers. Ang dating lang para sa side ng Motomac, syempre, yung initiation kills, yung talagang, kumbaga, yung first round na may casualty kasama. In terms of casualty, Bessie, sa first round, yung matinding casualty talaga yung nangyari doon. Pero eto na. Right after this game, for sure, yung mga players sa Pacific Macta and MG, pagkatapos ito, magbe-baby time na. Kasi yung direct namin, wala. Yun, no? Flash, settling in. Pero saglitan lang. Walang follow-up pagdating sa mga kills na yan. Pero si Aldrin, pasok na. At si ZYK nakapitas na. X3D, on the other hand, tutumba na rin. Pero si Vincent, hindi pa siya tapos. Kung kanina, ito ang nasa head-to-head natin. Alam mo naman, stats don't fly. Kaso nga lang, Aldrin will still punish him away. Heck ang mag-isa mga tropa 4v1. If ever ito na clutch niya, talaga magbibigay ito ng malaki moral boost nga para sa kanila. Pero sabi ni Adrian, Spirit and Trey magkoconnect pa. 3-0 already. Pacific Macta, what a dominating start that they're doing right now. And it's a much faster take compared sa pinakita nila kanina dito sa mapa na to. And we all know, ito ay pinili para sa side ng Motomac ngayon. Kaso sila ang nauubos isa-isa at si Cram na lang ang natitira laban sa 4. Oh, pero ang importante, Bessie, ang MG, pumipitas-pitas pa rin sila dito ng isa-isa. Aldrin MVA, oh no, 1 bullet na lang talaga na natitira nga para sa kanila. Pero let's see if ever makakayanan pa mga tropa. Pero sabi ni Aljon, hindi na. Kung nagkamali kami kanina, kalimutan nyo na yon. Ito ang new and improved Pacific Macta. Kasi kanina kakagising lang daw nila, sabi nila eh. Cannot be too over-complacent, ika nga. And the PM is doing exactly a good job and exactly what they need to do para lang ma-secure yung early advantage against Motomac gamers right here. Benz, eto na. Finally, nakita na ulit natin yung take nila dito. Kasi kanina kasi literal na wala. Actually, yung kalaban pa nila yung take ng Vince, akala nila may kalaban sila doon, pero yung Pacific Macta, wala pala pumupunta doon. Pero ngayon, Aljon, dire-diretso lang siya. He will catch one. Pero meron pang pangalawa. Katapat nga si MVA, pero si Crab, Diyos ko, mawawala pa. Justin as well. It's all up to Vincent and Evie. Ang natitira dito sa game na to. Clock is ticking already. On a 4-2 fashion, Aljon will catch one. It's all up to Evie. Can he actually do that clutch? Pero onto the trade, MVA says no. Masyadong maraming players na buhay pa for the side of Pacific Macta here. And talagang bumabawi si MVA dito when it comes to the kills that he's getting. Mas actively participating din siya. And at the same time, mas sumatama rin yung shots niya pagdating dito sa mga rounds na to. Kaso nga lang, medyo nabati ata as Vincent was able to shot him and tuck him away. Ganun din naman para kay ZYK na napitas ni Evie. Ang pagdating naman dito, talagang ito ata yung oras na talagang lumalamang na ang MG. 3 vs 4 already. X3D, tinatamaan pa dito pero tamang 1-1 din kami napakita nga nila pero hindi pa naman tapos kasi tamang spray and pray talaga ang ginagawa ng nga ni Aldrin. 2 vs 3 already. Justin and Aldrin, sila ang may hawak ng bola. Nakita si Cram, walang nagawa. 2 vs 2 already, pupuso pa rin talaga ang MG. Pero kailangan nga talaga nila makita dito ang PM pero sobrang mailap sila, Bessie. Mailap sa mailap. Hawak pa nila yung C4 dito. Smoked off yung mid wooden doors natin. So really, ang iniisip nila dito, they might still take mid. Pero ginawa nila yon para makapag-cross na sila all towards A site. Pretty much an easy plan for them. An easy space to control even. And for themselves, no? I mean, 30 seconds, yes, mahaba pa ang oras. Pwede sila maghanap nga dito. Pero kita nila, tamang off-angle! Off-angle na! Crossfire pa! 6-0 already, Pacific Macta. Init na init na.
Grabe, no? From the performance from a while ago, dito makikita mo na talagang intact lahat, on point lahat ng mga nagiging plano ng Pacific Macta. They're gelling well together this time around. And yung rushes, yung pushes na ginagawa nila dito, laging may value. Kaso nga lang, si Vincent, isa siya sa mga stopper na nakikita talaga natin against PM. Ay, nako. Pero pagdating naman dito sa Pacific Macta, yun na nga, nawawala na nga sila at buta na talaga si Vincent, buhay na, nababawi na niya yung mga rounds nga na nawawala nga para sa kanila. 3 versus 4 already, Aldrin, kalahati nilang natitira sa kanya. Well, actually, sobrang baba na ng HP niya, 20 na lang sabi nila. Pero pagdating naman dito sa MG, at least lahat sila, kompleto sarkados pa. At in terms of utilities, meron pa silang ibabato. Pero ang PM, pupasok na paunti-unti, mapipigilan ba nila bato? Let's see though, dahil pagdating sa control na yan, dahan-dahan lang nila dinadaanan to. And syempre, itong Vents, alam naman natin na minsan tinatalunan yan at si Kram ang makakaspot pagdating kay Venge dito. Pistol out para sa kanya. Nakaabang sina Hek at Kram kung sakasakali man. And medyo masakit yan kung lalabas siya. And 3 versus 4 already, spray and pray. Evie will catch one. Hindi pa naman tapos to. Lalaban pa ang Pacific Macta para MG. Sila na ang kompleto. What a flash. Oh no! Diyos ko, perfect utility beam. Pinapakita nga talaga ng MG. Ito na ang pagbangon ng api from 6-0-6-1 na, papi. 6-1 scoreline, and so far, pinakamalinis na round mula sa side ng Motomac dito. Hindi sila masyado nabawasan ng mga players. Instead, sila pa may kalamangan sa number of players alive. At the same time, ganda rin nung follow-up kill after that flash na kahit na nagulat si Evie, nakuha niya pa rin yung double kill, or rather, yung kill na yon. Oo. Actually, talagang yun ang literal na enemy right in your face. Pero Vincent, ang pagbangon ng api, ito na nga talaga. Pero dito naman ngayon sa side nga na Pacific Macta, lahat sila higil na. Pero yung mga kalaban nga nila, MG, ito na yung pagbangon nga nila kasi nga super push na yung mga pinapakita nila. Hindi nila hinahayaan yung makakuha nga ng space yung mga kalaban nga nila. Evie will catch one again with their aggression. Ito na ba ang pagbangon ng MG? 6-3 ang best na score na pwede nila makuha. Kung sakali man, yun ang talagang focus nila rin ngayon. And as Justin swings out, kitang-kita niya mula sa likod si Kram. Kumukonek yung ibang shots pero yung kill, hindi pa. Damage has been done though. Ang kaso nga lang, 4v2 pa to. 2 versus 4 like what you've said. Aljon and Justin ang natira, pero na-timingan ni Vincent, mga tropa. So si Justin na lang dito mag-isa. Tandaan mo, pag may Justin yung pangalan mo, magaling ka. Oo nga, Emily Ren. At yun na nga, naka-double kill na si kuya mo Justin. Next time, magiging caster na rin to. 2v1 scenario, and halfway there yung kanyang HP. Pero kung sisilipin mo yung minimap, yung C4, right smack in the middle of two players mula sa MG. Oh no, napakahirap nga nito. Talagang pinapwesahan na niya. Ang tanong ko, may utility pa si tropang Justin ngayon. Pero we gotta get that verticality already. Just trying to isolate the fights one by one. Alam ba nila na magagalit si Justin? Nakita na nga sila. Alam ni Vincent, heck, anong galawan ipapakita mo? Mag-iingay ka ba? Pwedeng hindi. Pero yun na nga, Vincent ang makakakuha nun. Grabe na talaga si Vincent, tol. Siya talaga may-ari ng A-site sa totoo lang eh. Kanina pa siya dito, kanina niya pa hinohold to, and time again, kahit mapunish siya, meron parating bawi. May isang kill o dalawa kahit papano. Pero tignan mo, ang lalim agad dito. Ni Revenge kung sakali man, NBA, buti na lang nasalo niya pa yun. Ang kaso yung trade na darating, nakadalawa pa si Kram. Pero Revenge, actually picking up the Revenge kill. 3 versus 2 already. Aljon and Revenge ang natitira. Yung mga players dito ng MG, hindi pa sila nagpapakita, Bessie. I mean, like what you've said, Vincent is the key. Hindi sila pwedeng talagang siya talaga yung Great Wall of Vincent dito. Papunta nga dito sa A. Pero it's all up to the pick-off sa pwedeng gawin nga ni Revenge dito kasi he's on a hunt already. Just trying to smell kung nasan ba sila.
Pero eto na, yung pagbangon nila, Revenge nakapitas pa ng isa, si Vincent magpapakita na, kasama na sila Aljon ngayon. May smoke pa ba sila? May flash pa? Yun ang tanong. Pero out in the open, si Aljon just taking up the space nga dito para makabawi pa sila. And iniiwan na sila ni Revenge. Revenge, ikaw na pumatay dito. Meron na siya nakakuha nga dito. Dahil sa flick already, it's all up to 1. 1 versus 1. Vincent versus Aljon. Na-trade pa rin yon kahit papano. At ito na nga, Vincent mula A site, finally, pupunta na siya sa B dahil nandito na rin si ZYK mula sa taas. He takes the headshot in at secured pa rin yung round para sa side ng Pacific Macta. Swap sides na. Ganun kabilis. Oo. Ginamitan ng mapa. Ginamit Ito. Umakyat tumungtong siya dun sa sa mga... missile eh. Missile eh. Kasi alam niya, pag nabaril yun, sasabog yun eh. Tsaka hindi tumatagas yung bala. Di ba? Oo, wala na silang lalaroan nun pag sumabog yung mapa. 5v4 ang meron tayo dito ngayon. At si NBA ang unang biktima pa. Ay, nako. Sasabog na yung mapa, pero yung caster kanina pa. Yung mga tropa natin ngayon dito nga sa MG, lahat sila pinipigilan nila yung pagkapanalo ng kalaban nila. Si MVA na wala pa, si Kram. Diyos ko, pulado na! Heck, nakapitas pa ng isa. Alam nila. Huli-huli si Revenge Oo, dun eh. alam nilang mahilig mag-lurk ngayon, mahilig mag-vents. Pero Vincent was able to still secure that kill mula sa kanyang pistol. 3v2, dalawa. Sobrang, agaw buhay na to. Pero pagdating naman dito ngayon kay Vincent, mawawala din siya. Grabe naman talaga ang pagbangon dito. Kanina MG ang lamang, ngayon halos PM na. Pero sabi ni Heck, anong lamang ang PM? Hindi Justin ang mag-isa. 1v1 with a great one spray and pray. Justin pa rin talaga ang makakakuha. A good clutch coming in from Justin here, especially as the numbers dwindle down. Pagdating sa mga remaining players dito ng Pacific Macta, they've done enough damage sa iba para madali na lang ma-pick off. Pero speaking of pick off, si X3D ang mangunguna dyan. Napakadaming utility play mula sa mga players dito. Ang kaso nga lang, yung follow-up kill na hinahanap nila, hindi na mapapagbigyan pa. And ngayon, ang Pacific Macta, dalawa na lang ang natitira tapos panalo na sila. Pero pagdating naman dito lang sa may kabila, ito na yung nade, may matatamaan ba? Okay, wala naman ata, nakuha nga si Justin dito, pero at least warning, warning nade lang yun. Nagpaparindig lang sila, kumbaga. Ito na yung warning smoke para sa kanila para wala ka sila makita. Lahat sila nasa labas ngayon ng mapa. Grabe naman, lahat warning. Pag walang pumush, pag setup lang, warning lang lahat ng yon. Oh! Warning lang yon. Ito na. Syempre sa MG, nakapitas na sila ng isa eh. So at least, kaya pa nilang laruin tong 1 minute and 30 seconds nila kanina. Marami-rami pa yan, lalo na kung meron kang C4 plant and diffuse na kit. Ayun na. Si Vincent na kaibigan ni Taguro, nakapitas na ng isa. 3 vs 5 already. Lamang ang MG at ito yung hinahanap nga nila, pero si Revenge nakapitas pa ng isa. 3 vs 4, pumupuso pa ang Pacific Macta kahit kulang-kulang sila. 57 seconds. Huli-huli sa akto si Vincent dito at si Evie natatawid pa. Mukhang siya pa makakahanap ng kill. Nasa kanya ang C4 as well. So napakalaking bagay na nabuhay pa siya dito. With very low HP though, makikita silang tumawid ni ZYK. Si Revenge ang makakasalubong nila and the C4 has been dropped in the middle. Men, kumbaga, kumbaga sa isda, nahimayin nila ng matindi. Natanggal nila yung mga tinik sa ulam nila. Pero ngayon, MG, one is low. Lumamang pa nga ang PM kanina. 5 versus 3 to. Pero Revenge will get your kill again. It's all up to 1. X3D. Tamang clutch din talaga. Pero nasa basic na pwede mong gawin. Tamang antayin lang din talaga si Revenge nga dito. Kasi alam niya kung saan manggagaling yung kalaban niya. Pero Aljon pa rin na makakakuha. Once again, that is a 5 versus 3 a while ago. Ang ganda ng pag-sandwich nila, pag-ipit nila dun sa mga remaining members ng Motomac. Makikita mo kahit sa player cams, yung communication na dumadaloy dito sa dalawang members ng Pacific Macta na sina Revenge at pati na rin sina ZYK. Alam nila exactly kung saan manggagaling lahat at yung spot na yon mula kay Revenge, sa paglaruan niya pa, yung mga slow peak niya ng mga crouch up,
malaking bagay yon dahil sa info. Grabe, bes. Parang cheat code na yun. Oh. Pero yun na nga mga tropa. That is Cram already. Will catch one. Aljun is down. Pero puti kita 1 versus 3. Aldrin is alone. Wala pa siyang idea kung nasa ba yung mga kalaban niya. Pero he got an idea na talagang pwede nga talaga mag-B nga sila or probably A. Pero yung bomba, malayo pa. Na-drop nga eh. So pupulutin pa nila. So opportunity to para kay Aldrin para hanapin sila at himayin sila isa-isa. At yun ang sinasabi natin. 1 versus 2. For Aldrin, he really needs to force that 1v1. Pero tingnan natin kung kaya pa ba X3D ang makakakuha ng kill. Nakasagot pa rin ang players dito ng Motomac Gaming. At syempre dahil dyan, 9-3 yung score. Kahit pa paano nakakahabol sila. But then again, you have to remember, Pacific Macta, nasa match point na rin sila dito. So bawal ka nang magkamali para sa side ng Motomac. Lalo na, mapick din nila to. Oo. So, kailangan nga nilang bumawi dito. Dominating start sa PM, really promising scores na nakikita nga natin dito sa side nga ng Pacific Macta. Pero right now, masyado nang matagal ang inantay ng MG para sa larong ito at hindi nila sasayangin yung oras yun kaya kailangan nga talaga nila manalo dito. Dami pang oras para makapag-rotate kung magiging unsuccessful man ang take nila dito. Pero all in and all eyes para naman sa side ng Pacific Macta kung paano nila didepensahan to. Kasi si MBA nakatingin sa iba. Kaso nga lang Revenge na nag-aantay sa may Gedli makakahanap din ng kill. X3D pushing in. Kaso nga lang Aldrin onto the corner. Malalaro pa rin sila. Grabe, first contact sa kabila pero nakita ka ng mga kalaban nga nila pero hindi naman dito si Aljun na talaga natitira. 1 versus 2 already. Vincent, 1 HP. Yung nade, tatama ba? Okay, hindi pa ata pero alam ni Aljun kung nasan ka pero Aljun with an aggression will get